Ano daw ang pagkakaiba? Supremacy Not Only Intense, Supremacy Collector's Edition ng Afnan. Ano daw yung better ang performance? Ano yung mas better yung scent? Ano daw yung mas bagay sa kanila? Ang dami nagme-message na gano'n. Ano yung mas magugustuhan? Ano yung better? Ang hirap sagutin nun kasi ikaw lang yung makakasagot nun. Depende sa umaamoy, sobrang subjective ng sense of smell. Siguro para makatulong na lang, i-define natin silang dalawa. Si Supremacy Not Only Intense, alternative ng Hasibat. Si Supremacy Collector's Edition naman, alternative ng Aventus Absolu. So doon pa lang magkaiba na, magkaiba yung ginaya. Si Hasibat meron siyang malaking resemblance sa Aventus. Mas malakas yung performance. Para sa akin brighter, mas nagsusumigaw, louder siya. Citrusy, fruity yung opening. Sa dry down, woody na earthy. May malakas na moss na para sa ibang tao hindi gusto, katulad ng asawa ko, tinatawag niyang lumot. Medyo masakit sa dibdib pag nadidinig ko tinatawag niyang lumot o amoy lumot. Tipong nag-spray lang ako sa sala, ilang meters away, isigaw siya, o kaya magme-message, amoy lumot, ganun, kasi para lang mang-asar din. So anyway, sa akin hindi siya negative kasi nung nasa corporate pa ako a few years ago, during pandemic, kapag may mga town hall meetings, kung familiar kayo sa town hall meetings, ginagawa, sa amin before, ginagawa siya sa isang hotel na maganda, sa isang ballroom, so malaking space. Siyempre, formado, lagpas nga corpo attire kasi minsan, basta, mas magara. Tapos, laging malamig. Hindi naman necessarily sa malamig lang dapat to. Pero, siguro ang gusto ko lang i-point out, nagsa-stand out siya, nag-exude ng class, saka beast mode kasi. Yung ballroom na yon kaya niyang punuin. Ganun siya. Kung tatanungin mo naman yung usapang performance, kapag sinabi kong 8 hours siya abutin, di ba, para sa iba, mahaba na yon. Pero ang humble ko nun, or nagsisinungaling ako, kasi lakas talaga 8 to 10 hours, baka nga more than doon. Baka debatable nga na 12 plus hours. So kilala talaga din si Hasibat, kilala talaga na sobrang tagal naglalast. Si Supremacy Not Only Intense, nagaya yon. Yung pagiging bright ng opening niya, fruity na citrusy, nakuha. Yung earthy na woody na dry down, nakuha. Okay siya na kopya. Siyempre, hindi 1:1. Para sa akin, better pa rin talaga yung Hasibat. Pero very good alternative. Hindi ko alam kung meron ng tumalo dito. Hawas Black, hindi eh. Better pa rin to kaysa sa Hawas Black for me. Okay, ito naman, Aventus Absolu yung ginagaya. May resemblance pa rin sa Aventus. Para sa akin kasi, ang Aventus Absolu, darker take ng Aventus. So, si Aventus kasi, di ba, ang bright din ng opening. Pero kung in comparison sa Hasibat, brighter ang opening ng Hasibat. Same din dito sa dupe niya. Ngayon, si Collector's Edition na dupe ng Aventus Absolu, fruity opening, pwedeng bright, pero not as bright as ito. Tapos, unti-unti, papuntang mid, papuntang dry down, nagiging parang ang dark niya kung in comparison sa Aventus or sa Hasibat na mga dupes. Okay yung transition ng scent. Lagi ko nga sinasabi recently na isa to sa mako-consider kung lagpas yung quality sa presyo. Tapos parang hindi na siya Middle Eastern. Same naman dito. Medyo bigatin tong mga ilalagay kong perfumes dito sa video na to. May isa pa eh. Ay, may dalawa pa. So, ano ba yung sinasabi ko? Performance niya, hindi rin masama. Pareho kasi silang parang ayaw matanggal yung amoy. So, siguro main difference for me, ito is brighter kesa dito. Ito yung darker take nga ng Aventus DNA. So, fruity na spicy, na may florals sa gitna, na mararamdaman yun dun sa scent. Siguro, ganito na lang. Louder to. Si Not Only Intense. Pero, pagdating sa longevity, pareho lang sila. Ganun yung ganun ko sila i-describe. Okay, yung tinatago ko dito, yung para sa akin, siga.
Kasi alternative sa Aventus, di ba? Parang si Aventus pa rin naman yung nagsimula niyan ng ganyang mga amoy. So, pwede pa rin natin ikumpara dun sa dalawa, itong CD Neem Limited Edition Parfum. Alternative naman sa Aventus, bright yung opening, kilala siya sa pineapple tsaka sa birch sa dry down. So, smoky yung dry down. Fruity na bright yung opening. Maganda rin yung blend. Wala pa akong kakilala na hindi nabangon, especially sa dry down neto. Pero kapag ito, in particular, yung limited edition parfum ng CD Neem, opening hanggang dry down, panalo para sa akin. Asawa ko lang siguro yung hindi, yung may nasasabing pangit pa rin. Kasi nga subjective yung sense of smell. O, idamay ko na to. Ito yung cheap alternative naman sa Aventus. Medyo mataas na rin talaga yung price nito. Halos more than twice na nga yung difference nila. Pati sa sukat pala. Literal. So ito, siguro kilala mo na to kung nasa Frag community ka or kung nanonood ka sa akin, si Dinim Aventus alternative, may harshness lang sa opening, pero para sa ibang tao harsh para sa akin hindi. Para sa ibang tao hindi rin harsh. So depende na lang din siguro sa umaamoy. Pero maniwala ka sa akin, may mga tao talaga na harshan sa opening. Subok ko na. Nasa corporate pa ako before, yun nga, during pandemic, na-try ko na sa paligid ng office mates. Kaya natutunan ko nga noon, tinuturo ko rin, mag-spray ka na bago ka pumasok ng office or mas maganda sa bahay. At least, naglo-load na or nagsasettle na yung amoy niya. Pagdating sa dry down, heavenly, smoky, ang bango talaga Lalaking lalaki. Pwede mo gamitin anytime, casual, formal. So yun, may kulang pa ba? Lagay nyo na lang sa comment section, Brad.